Magandang umaga po sa inyo lahat. Sino po yung ating mga kapatiran dyan, na mga blind natin? Taas ngayon kamay. Ayun, alright. Palapakan po yung ating mga... Okay. O, nakikita niyo ba ako? Okay. Alright, we're so glad na kahit sila po hindi nakakakita, ay sila po yung nag-a-attend dito sa ating church. At panalangin natin na meron tayong mga men na dedicate na lang kanilang ministry sa ating ministry ito para malayip ang mga abot ng mga bulag sa ating lipunan para sa Panginoon. Maaaring hindi kayo nakakakita, subalit sa pamamagitan ng pananampalataya ay nakakakita kayo ng biyaya ng ating Panginoon. Sa aklat ng Ephesians chapter 2, I'd like you to open there, please. Babasahin natin ang verses 8 and 9 ng Ephesians chapter 2. Ito po ang sinasabi, "For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast." Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong biyaya sa amin. Salamat po, Panginoon, sa inyong pag-ibig. Hiniling po namin, Panginoon, ang inyong pangunguna sa aming pagsamba ngayon. Hiniling ko po, O Diyos, na kayo po ang gumawa sa bawat isa. Lalo na po sa aking mga bisita, kanilang maunawaan ang ibig sabihin po ng mensaheng ito. Salamat po, Panginoon, sa inyong patuloy na pamatubay sa amin. Salamat po, O Diyos, sa kagalingan na binibigay niyo sa amin. Kayo po nawa gumawa ngayon sa aming mga buhay. Tawa kayo po ang purihin at tuwalatiin po ngayong umaga. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maupo na po tayong lahat. Marahil ang karamihan ng ating mga bisita ay ngayon lamang nabasa ang talatang ito na aking binasa sa inyo. Ano po? At may mga pagkakataon ay hindi po sapat ang translation sa wikang Tagalog ng mga salita na nakalagay sa Ingles. At ang ating ginagamit po dito na Biblia ay English Bible, sapagkat ito po ang translation na pinakamalapit sa orihinal. Ano? At atin pong babanggitin dito at pag-uusapan dito ang isang salita na gusto kong makita ng bawat isa na alam kong alam ninyo. Ito po yung salitang grace. Ano po? Verse number 8, ano nakalagay po? "For by grace are ye saved through faith." Ang salitang grace po ay magandang ipangalan sa mga babae. Ano? Maraming mga babae na pangalan po ay Grace. Balit palagay ko, kung ating pag-uusapan ang salitang grace, ay marami sa atin ang hindi nakakaunawa ng salitang ito. Maiba-iba ang ibig sabihin niyan. Pag sinabing grace, when it comes to arts, no? Ay sinasabi nating graceful, no? Ano ba yung Tagalog yung graceful? Ha? Alam niyo sa Tagalog yun? Graceful? Ha? Maarte ba yun? Maarte? Maarte yata yung Tagalog nun. No? Graceful yung
Basta alam nyo na yun. Alright? Yun, hindi yun ang tinutukoy natin. Alright? Pero ito pong grace na nakalagay po dito sa ating binasa ngayon, sa wikang Tagalog ay tinatagalog nating biyaya. Ano? Biyaya. Pero, yung Tagalog ng grace na biyaya ay gayon din ang English ng blessing. Ano? Ang blessing sa wikang Tagalog ay biyaya din. Na ibig sabihin ay wala po talagang tamang Tagalog word for the word grace. Mahirap. Mahirap bigyan ng Tagalog word ito sapagkat ito ay napakahirap i-define o bigyan ng ibig sabihin. Ano? Ngayong umaga ay pag-uusapan po natin ito at babanggitin ko ang Tagalog word na biyaya bilang grace. Gusto kong unawain nyo ang ibig pong sabihin nito. Anong sabi ng Biblia? For by grace are ye saved through faith. Sa pamamagitan ng biyaya, tayo ay naligtas. Alright? Tayo ay naligtas. Sa dahilan ng biyaya, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Now, tukuyin po natin sandali ito. Halos lahat ng mga Pilipino ay relihiyosong tao. Ano? Hindi ba? Lahat yan. 9 out of 10 Filipinos go to church. Whatever church they belong to, they go to church. Kahit ang mga kriminal, they go to church. Si Janet Napoles, tisimba yan araw-araw. Oo. At ang nakapaligid sa kanyang pare ay 30. Alam niyo ba yan? At pinag-aral niya ang mga pare. Alright. Meron siyang pinagawang chapel. Oo. At yung mga paring yan, at her beck and call, ay pinapatawag niya at nagmimisa. Pero siya ba'y binago nung relihiyon? Tanong lang po, binago po ba? Hindi. At ito po yung realidad na kinakailangan makita ho natin. Tama ho ba ako? Tayong mga bisita ngayon, kayong mga bisita, ay wala po kayo sa relihiyon. Ang baptist po ay hindi relihiyon. Ito po ay panawagan ng Panginoon. Okay. Ito po ay church kung saan nagtitipon ang kanyang mga anak na pinag-isa ng banal na Espiritu upang sambahin ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi po ito relihiyon. Kaya pag kayo po ay naging Baptist, hindi kayo pumapasok sa isang relihiyon. Bakit po? Sapagkat ang relihiyon ay hindi ho nagbabago ng buhay ng tao yan. Number 1. Pangalawa, ang relihiyon, hindi ho nagbibigay ng katiyakan ng kaligtasan na kayo patungo sa langit. Pangatlo, ang relihiyon po ay hindi nagpapatawad ng lahat ng kasalanan. Kahit napuntahan nyo pa ang lahat ng simbahan at mangumpisal kayo sa lahat ng pare, kahit sa kardinal pa, ay hindi po kayo makakatiyak ng kapatawaran. Palagay ko, tama ang sinasabi ko. Kung kayo na pupunta sa confessional, di ba? You go to the confessional and you confess your sins to the priest in a confessional booth. Let me ask you, are you sure that you are forgiven? Palagay ko hindi. Di ba? Yan napakarami ang nadadaya ng anumang relihiyon. Kahit ngayong umaga po, hindi natin pinag-uusapan ang relihiyon. Ang pag-uusapan natin ay relasyon sa Diyos. Relationship with God. Hindi po relihiyon. At ang nagbibigay ng relasyon sa ating Panginoon ay hindi ang simbahan, hindi ang anuman, kundi ang biyaya ng ating Diyos. Kaya nga nakalagay dito, for by grace are ye saved through faith. Ano po ba itong grace? Ano po ba itong biyaya? Well, lahat tayo, alam natin na isang araw, ang ating Panginoong Jesucristo ay naparito sa lupa. Tama po ba? Isang araw, siya ay naging tao.
Naging anak ng tao. Siya'y nabuhay ng dalisay at nabuhay ng perpekto at namatay doon sa krus ng Kalbaryo at sa ikatlong araw, siya'y nabuhay na muli. Jesus came, lived a perfect life and a holy life, and then He went to the cross of Calvary and He died for us. Ngayon, ano pong ibig sabihin nung namatay siya? Ano po bang ibig sabihin niyan? Maraming tao ang naniniwala dyan. Maraming tao ang sumasamba sa krus sapagkat naniniwala sila na isang araw ang ating Panginoong Jesucristo ay namatay. Subalit, hindi alam ng tao ang dahilan kung bakit naparito ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi ba? They do not know the very reason why. Well, let's look into the Word of God and find out the reason. Doon po sa aklat ng Titus chapter 2. Titus chapter 2 and verse number 11. Ano po nakalagay dito? Titus chapter 2 and verse number 11. Ang sabi, "For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men." Again, the grace is mentioned here. "For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men." Kaya ngayon, atin nakikita, hindi po relihiyon ang nagbibigay ng kaligtasan. Hindi po simbahan ang nagbibigay ng kaligtasan. Hindi po ang gawa ng tao ang nagbibigay ng kaligtasan. Ang sabi ng Biblia, ang biyaya ng Diyos ang nagbibigay ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ngayon, ano po ba ang biyaya talaga? Ano po ba ang ibig sabihin ng grace? Well, in the English language, binigyan pong very simple ang grace. The simplest meaning of the word grace, ay alam natin lahat, is the unmerited favor of God. Now, that term is even very hard to translate in Tagalog. The unmerited favor of God. Ano ba bang ibig sabihin ng unmerited? Okay, unmerited. Well, sa wikang Tagalog po, ang ibig sabihin ng unmerited ay hindi tayo karapat-dapat. Alright? Hindi po tayo karapat-dapat. Bakit hindi tayo karapat-dapat? Unang-una, sapagkat tayo makasalanan. Am I right? Tayo pong lahat ay makasalanan. Sino po sa inyo rito hindi makasalanan? Taas ang kamay. Hasambahin kita. Meron ba? Lahat makasalanan. Alright. So therefore, dahilan sa tayong lahat ay makasalanan, hindi tayo karapat-dapat sa Diyos. Bakit po? Sapagkat ang Diyos ay banal. Ang Diyos ay banal. At kahit kailan, hindi maaaring humarap ang isang taong makasalanan sa harapan ng ating Diyos sapagkat siya ay banal. Subalit, meron pang isang attribute ang Panginoon. Hindi lamang yung kabanalan, kundi ang sabi ng Biblia, siya ay Diyos ng pag-ibig. Hindi ba? Pero kinakailangan po maunawaan natin ang ibig sabihin ng pag-ibig. Sapagkat pag sinabi ng Biblia na ang Diyos ay pag-ibig, ito po ay iba sa pag-ibig na ibinibenta ng tao ngayon. Iba ho yan. Ang pag-ibig po na sinasabi ng tao ay makasariling pag-ibig, makalaman na pag-ibig, makamundong pag-ibig. Alright? Pero ang pag-ibig na ibinigay ng Diyos sa atin ay banal na pag-ibig, dalisay na pag-ibig, at ang pag-ibig na kahit kailan ay hindi nag-iisip ng masama kanino man. Okay? Yan ang pag-ibig ng Diyos. At dahilan sa pag-ibig na yan, siya ay nagbigay ng biyaya sa ating lahat. Dahilan sa pag-ibig na yan, ating nakita sa banal na kasulatan na ang biyaya ay nagbigay at nagdala ng kaligtasan sa lahat ng tao. Now, palagay ko naman, wala pong tao rito kapag tinanong ko, sino sa inyo ang gusto maligtas?
walang taon tatanggi, ano ho? Wala pong taon tatanggi. Tama ho ba ako? Walang tatanggi niyan. Okay? Parang yung sasabihin ko, sino sa inyo ang gusto na 1,000 piso? Ha? Hindi ka tatanggi. Am I right? Sabi nga ng iba, pag tumanggi ka, baka, ang tawag doon, baka mabulag ka. Bakit? Sapagkat natanggihan mo ang grasya. Ayan, okay. Natanggihan mo ang grasya. Alright. Pero ano po ba talaga yan, mga kaibigan? Okay, unang-una, ang grace ng Panginoon, ang ibig sabihin ay hindi tayo karapat-dapat. Yan ang gusto kong ipunto sa lahat sa atin ngayong umaga. We are not deserving. We are unworthy of the love of God, unworthy of the favor of God, unworthy of God Himself. Hindi karapat-dapat. Subalit, alam nyo, dahilan sa kanyang pag-ibig, ang Panginoon ay tumingin sa sangkatauhan at nakita ng Diyos ang ating kalagayan. Nakita ng Diyos ang ating kalagayan na wala tayong kaligtasan. Nakita ng Diyos ang ating kalagayan na tayo ay mahina. Nakita ng Diyos ang ating kalagayan na tayo kahit kailanman ay hindi magkakaroon ng katiyakan ng kaligtasan. Nakita ng Diyos na tayong lahat ay napapahamak. Ang sabi ng Biblia, lahat na nagkasala ay mapapahamak. Alright? The Bible says, the soul that sinneth, it shall die. Yan ang dahilan kung bakit tayong lahat ay mamamatay. Tama ho ba? Walang hindi namamatay dito. Ano ho? Kahit sino sa atin ay mamamatay. Malakas man o mahina. Mayaman man o mahirap. Edukado man o hindi. Lahat tayo ay darating sa kamatayan. Bakit po? Sapagkat lahat tayo ay makasalanan. Ngayon, dumating ang biyaya ng Diyos. Dumating ang biyaya ng Diyos na nagbibigay sa atin ng kaligtasan. For by grace are ye saved. Dahilan sa biyaya ng Diyos, tayo ay nangaligtas. Ang tanong nga ito, nais mo bang maligtas? Alright? Kung nais mo, kinakailangan makilala mo at malaman mo ang biyaya ng Diyos. You must know the grace of God. Well, ano po ba nakakahadlang sa tao para siya'y maligtas? Ano ba nakakahadlang sa tao para siya maligtas? Well, unang-una po, ang nakakahadlang po sa tao para siya maligtas ay yung pong ayaw niyang aminin ang sinasabi ng Biblia. Ayaw niyang tanggapin ang sinasabi ng Bible sapagkat gusto niya magpatuloy sa gusto niyang gawin. Ayaw niyang sumunod ang sinasabi ng Biblia sapagkat ayaw niyang magbago. Nais niya na yun ang kanyang buhay. Pero sabihin ko sa inyo lahat, mga kaibigan, dumarating po ang panahon sa ating buhay na napapagod tayo sa buhay ng mundong ito at nais natin magbago at wala tayong kapangyarihan para baguhin ang ating mga sarili. Dumarating po yan. Kahit yung mga taong maraming bisyo, kahit yung mga taong mayayaman, dumarating ang pagkakataon ang nais niyang magbago pero hindi na siya makapagbago. Ayaw na, wala na. Hindi niya lang ang gagawin niya. Kaya anong ginawa niya para magbago? Nagiging whistleblower na lang siya. Di ba? Nagiging whistleblower na lang at kinakanta na yung mga kasama niya sa kasamaan para maging ano siya, para maging under the Witness Protection Program at siya ay hindi makulong, yung kanyang kasama ay makulong. Ano ho? Bakit po? Sapagkat dumarating po sa ating buhay na nais po nating magbago. Well, look, ang Panginoon po ay nabigay ng paraan ng pagbabago. At yan ay sa pamamagitan ng kanyang biyaya. For by grace are ye saved. Pero, ito nga sabihin ko sa inyo, magiging hadlang ang iyong sarili kapag papakinggan mo kaysa ang Biblia. Magiging hadlang ang iyong mabuting gawa pagpapakinggan mo
kaysa ang Biblia. Sapagkat ang biyaya ng Panginoon, kapag tinanggap mo, ang ibig sabihin niyan, tatanggalin mo lahat yung mga bagay-bagay na akala mo ay maaaring makapagligtas sa iyo. Tatanggalin mo. Alright. Kaya nga nakalagay po, kung papatuloy natin, sa verse number 8, For by grace are ye saved through faith. Tandaan niyo yung salitang faith. Ano po? And that not of yourselves. Unang-una, ang tao ay hindi maaaring maligtas sa pamamagitan ng kanyang sarili. Okay? Hindi maaaring maligtas sa pamamagitan ng kanyang sarili. Bakit po? Sapagkat ang pananampalataya o ang kaligtasan ay gift ng ating Panginoon. It is the gift of God. Hindi mo kinakailangan gumawa para makatanggap ng gift. Hindi mo kinakailangan bilhin para matanggap mo ang gift. Hindi mo kinakailangan manalo para matanggap mo ang gift. Naunawaan niyo ba ako? Gift is given to anyone that would open his hand and life and say, Lord, I want that gift. Iyan ang biyaya. Alright. Now just imagine, binibigyan ka ng gift ng kaligtasan. Okay? Binibigyan ka ng gift ng kaligtasan na wala ka namang ginagawa para makuha mo yan. Binibigyan ka ng gift ng kaligtasan na hindi kailangan ng Diyos ang pera mo, hindi kailangan ng Diyos ang abuting gawa mo, hindi kailangan ng Diyos ang reliyon mo, hindi kailangan ng Diyos ang magagawa mo, hindi kailangan ng Diyos ang iniisip mo, ang kinakailangan lamang ay tanggapin mo ang biyayang ito sa pamamagitan ng pagtanggap mo kay Kristo Jesus na iyong Panginoon at tagapagligtas. Alright? Yan ang ibig sabihin ng for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God. Verse number 9, not of works. Malinaw, ano? Ano sa Tagalog yan? Hindi sa pamamagitan ng gawa. Hindi sa pamamagitan ng gawa. Kung nais nating maligtas sa biyaya ng Diyos, hindi ho tayo maaaring maligtas sa pamamagitan ng ating mga gawa. Kahit na ano pang gawa natin. Iniisip natin, well, marami naman akong nagawa. Sapat na ba yon? Yung nagawa ko? Kung isipin mo, sapat na ba? Nakakita ka na ba ng tao na pamamagitan po ng kanyang mga gawa ay nagkaroon ng katiyakan ng kaligtasan? Wala. Kahit na marami siyang nagawang mabuti, kahit kailan, hindi pa rin siya magkakaroon ng katiyakan ng kaligtasan, katiyakan ng patungo sa langit. Bakit po? Sapagkat walang sapat na magagawa ang tao upang siya ay maligtas. Wala. Okay? Kaya yun ang kinakailangan natin makita. Ano po ang kinakailangan natin makita? Na walang kwenta po ang ating mga gawa pag pinag-uusapan po ang salita ng Diyos at ang kaligtasang ibinibigay ng ating Panginoon. Okay. Ngayon, sabihin natin, well, palagay ko, ako ay mailigtas sa pamamagitan ng aking gawa. O ilang gawa? Talagay mo. Kung kukuha tayo ng timbangan at ikaw ay 50 anyos, 50 years old ka, at ginawa mo na lahat na magagawa mong mabuti. Okay? Hindi ka kriminal, wala kang ninakaw, wala kang minolestya, okay? Wala kang anumang ginawang masama sa ibang tao, 50 anyos ka. Kumuha tayo ng timbangan. Timbangin natin yung abuting gawa mo at timbangin natin yung kasalanan mo. Okay? Ano ang mas mabigat? Ano po? Kasalanan. Okay. Accept tayo dyan, di ba? Mas mabigat pa rin ang ating kasalanan kaysa ang ating mabuting gawa. At kahit kailan, you cannot equalize your sin with your good works. Kaya nga po ang sabi ng Bible, for all have sinned and come short of the glory of God. For all have sinned and come short of the glory of God. Hindi mo pwedeng pantayan ang kasalanan na ginawa mo sa harapan ng ating Panginoon. Hindi kasalanan na nagawa mo sa tao, kundi kasalanan na nagawa mo sa harapan ng Diyos. Hindi mo pwedeng pantayan yan. Alright? Kaya nga po ang sabi ng Biblia,
ang Panginoon ay nagbigay ng biyaya upang tayo ay maligtas sapagkat walang sapat na gawa ang magagawa mo para ikay maligtas. Okay? Kaya nga nakalagay sa Bible, not of works. Kung papatuloy natin, makikita nyo, nakalagay pa yan sa Banal na Kasulatan, sa Ephesians 2:8 and 9. Not of works, lest any man should boast. Not of works, lest any man should boast. Alam mo, sabi ng Biblia, kapag kung sakasakali, ikaw ay nagpunta ng langit sa pamamagitan ng mabuting gawa mo, okay? Anong gagawin mo? Magayabang ka lang sa langit eh. Diba? Nagpunta ako dito dahil mabuti akong tao eh. Tama ho ba ako? Nagpunta ako rito dahil ako ay mabuting tao. Magayabang ka. Sabihin mo sa iba, ilan pang kabutihan na nagawa mo para ikay pumunta ng langit? Ako, andito ako dahil ako ay mabuting tao. Ngayon ito po, ano ang kwenta ng kamatayan ni Cristo sa krus? What is the use of Jesus Christ dying on the cross if you can go to heaven by your good works? Tama ho ba? Ano ang kwenta ng kamatayan ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo kung ikaw ay mailigtas sa pamamagitan ng mga gawa mo? Di walang kwenta. Oho. Yan ang dahilan kung bakit ang Panginoong Jesucristo ay napunta rito sa lupa, gumawa ng mabuti, naging dalisay, naging banal, at namatay sa krus ng Kalbaryo sapagkat sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, tayo ay maaaring maligtas. Yan ang grace ng ating Panginoon. For by grace are ye saved through faith. Biyaya ng Diyos, mga kaibigan. Una-una, pag nais mong tanggapin ang kanyang biyaya, kinakailang amin yung mabuti. Ako'y makasalanan. Wala akong kapangyarihan para iligtas ko ang aking sarili. Ako'y makasalanan. Ako'y napapahamak. Ako'y makasalanan. Ako ay mamamatay. Okay. Hindi mo nga kayang pigilan ang kamatayan mo Tama ba ako? Ha? Sino sa inyo rito ang pwedeng pigilan ng kamatayan? Wala Oo, wala wala kang kapangyarihan sabihin, malakas ako, makapangyarihan ako. Kaya kong pigilan ang kamatayan. Wala makakapigil yan. Am I right? Okay. Kung ikaw mismo, hindi mo kayang pigilan ang kamatayan mo, pagkatapos sa kamatayan, ang sabi ng Bible, may impyerno At ang bawat makasalanan ay patungo sa impyerno. Kung hindi mo kayang pigilan ang sarili mo nang mamatay, kaya o ang pigilan ang iyong sarili para hindi ka punta ng impyerno? Hindi. Am I right? Wala tayong kapangyarihan. Ako'y makasalanan, ako'y patungo sa impyerno, ako'y mamatay. Alright? Hindi ako nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ako ay makasalanan, wala akong lakas upang iligtas ang aking sarili. Kahit anong gawin ko, kahit anong relihiyon ko, kahit ano pa ang naiisip ko, ako pa rin ay makasalanan, ako ay mamatay at napapahamak. Ang sabi ng Panginoon, alright, binibigay ko sa iyo ang biyaya ko sapagkat mahal kita. I am giving you my grace because I love you. Ang kinakailangan mo lamang gawin na ito. Pagkatapos mong aminin na ikay makasalanan, at pagkatapos mong aminin na hindi mo kaya maligtas, at pagkatapos mong aminin na ikay napapahamak, lumapit ka sa akin, sabi ng Panginoong Jesucristo, and I will save you. Naunawaan niyo ba? Yun ang sabi ng Panginoon. Yun ang grace niya. Alam mo, parang ano yan have you ever seen, alam niyo yung training ng mga lifeguard sa dagat? Alright, may training sila. Okay. Anong training niya? Yung mga lifeguard. Kapag sila'y nagliligtas na nalulunod sa dagat, okay? Ang request nila, huwag mo akong tulungan. Bahala ako sa'yo. Okay? So, halimbawa, ikaw'y nalulunod. Andun yung lifeguard, tumulong sa dagat.
at ikaw kanya ililigtas. Tinutulungan mo siya. Hindi ka nga marunong lumangoy eh. Paano mo siya utulungan? Tama mo ba ako? Hindi ka nga marunong lumangoy. Paano mo siya utulungan? So you're trying to help the lifeguard. Okay. Alam nyo ba, if you try to help the lifeguard, lalo kayo madidisgrasya eh. Untrained na lifeguard ha. Kaya anong ginagawa niya? Pag merong pasaway na hindi marunong lumangoy at nalulunod at gustong tumulong, sinasapak niya eh. Pak! Para mahimatay. You know what I'm saying? At doon lamang niya maaaring iligtas yung nalulunod. Mga kaibigan, ganito yan eh. Ang sabi ng Panginoon, nasa akin lahat ang kapangyarihan para kailigtas. Amen ba? Nasa akin lahat ang kapangyarihan para ikaw ay patawarin ko ng lahat ng kasalanan mo. Nasa akin ang kapangyarihan para ikaw bigyan ng katiyakan na ikaw patungo sa langit. Huwag mo akong tulungan. Ang sabi ng tao, well, Panginoon, tutulungan kita. Gagawa ko ng mabuti. Tutulungan kita. Magbabinyag ako. Tutulungan kita. Magpapaprayer ako. Tutulungan kita. Magbabayad ako ng dasal. Tutulungan kita. Hindi yung tulungan ng Panginoon. Alright? Bakit? Sapagkat wala kang kakayahan. Tulungan siya upang ikaw ay maligtas. Kinakailangan ibigay mo ang buong sarili mo sa Diyos. Naunawaan niyo ba ako? Oo. Panginoon, ako yung makasalanan. Binibigay ko ang aking buong sarili sa iyo. Sapagkat pa ikaw tumutulong sa Diyos para ka maligtas, ang ibig sabihin, hindi ka naniniwala sa kanyang biyaya. Ang ibig sabihin, hindi ka sumasampalataya. Naunawaan niyo ba? Alright. Kung halimbawa po kaya, ako'y uupo niya sa silyang yan. Alright. Ito, napakasimpleng ilustrasyon po ito. Uupo ko sa silyang yan. Natanong ko yung sarili ko, kaya ba akong dalhin ng silyang to? Di ba? Kaya ba akong dalhin yan? So hindi ako naniniwala. Diskumpiyado ko sa silyang yan eh. Kaya naupo ka, pero tinutulungan mo yung silya. Di ba? Tinutulungan mo. Okay. Makakaupo ka ba na maayos? Palagay niyo? Hindi. Yung silya hindi pagod, ikaw pagod ka eh. Tama? Tinutulungan mo eh. Tama ba ako? Napakasimple, hindi ba? Tinutulungan mo. Yung silya, hindi mapapagod yan. Walang buhay yan eh. Pero ikaw, pag tinulungan mo yan, kinakarga mo rin siya ba nakaupo ka? Kinakarga mo yung sarili mo. Hindi ba? Hindi ka lubos na naniniwala na yung silyang yan, ikaw ay kayang dalhin. Mga kaibigan, ganito rin yan. Pag gusto mong tulungan ng Panginoon para kailigtas, ibig sabihin, hindi ka sumasampalataya sa Kanya na siya mismo ang makakapagligtas sa iyo. Hindi niya kailangan ng tulong mo. Yan ang ibig sabihin ng biyaya. Kaya nga, kung naka-attend na kayo rito, iniimbitahan namin kayong tumanggap sa Panginoon. Oo. Pinapunta namin kayo sa harapan para tangkapin mo siya. Hindi sa anumang bagay. Hindi para tulungan mo ang sarili mo, kundi para aminin mo na kailangan kita, Panginoon, sa buhay ko. Wala akong magagawa sa akin sarili. Sumasampalataya ako sa iyo at tinatanggap kita ngayon sa aking buhay nang wala man lang pag-aalinlangan sa akin. Yan ang biyaya ng Diyos. Alright? Kaya nga ang sabi ng Biblia, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. At alam niyo po ba ang end result ng grace na ito? Ano po ba ang end result ng grace na ito? Alright? Romans chapter 6 and verse number 23. Ito ang end result ng grace na ito. Ano nakalagay doon? For the wages of sin is death. Now, look at that. The wages of sin is death. Okay? It's the end result of works. Your work, the end result is death. Naunawaan niyo ba? For the wages of sin is death.
Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Nais mo magtrabaho para sa kaligtasan mo? Nais mong gumawa para ka maligtas? Okay? Ikaw ay naniniwala sa relihiyon mo para ka punta ng langit? Anong kabayaran? Kamatayan. Pero, ano ang end result ng biyaya ng Diyos? But the gift of God is what? Is eternal life through Jesus Christ, our Lord. The end result of grace is eternal life. God wants to give you a gift. And that gift can only be because of the grace of God. Kung hindi grace ng Panginoon yan, hindi gift yan. Mahihirapan tayo. Just imagine, ang sabi nga, you just simply come to Jesus Christ. Simply come to Him. Tell Him you're a sinner. Tell Him you need Him in your life. Tell Him you want to be saved. Simply come to Him by faith in Him alone. All right? And He will save you. Ikaw ay Kanyang ililigtas. Alright. Tumayo po tayong lahat. Ating iyuko ang ating mga ulot, bigyan ng ating mga mata. Palagay ko, malinaw ang mensahe. Ano po? Very simple. And to all of you, it is up to you. Nasa inyo po yan. Hindi ka maaaring pilitin ng Panginoon maligtas sapagkat grace yan. Parang pagkain na ibinibigay sa atin. At kapag gutom tayo, mga kaibigan, kakain tayo nang hindi ka pinipilit. Bakit? Grasya eh. Ganon din po ang kaligtasang ibinibigay ng Panginoon sa atin ngayon. Grasya. At kung sa puso mo ay kailangan mo ang grasyang ito, well, aminin mo na ikay makasalanan, na kailangan mo siya, at nais mong tanggapin ang Panginoon sa iyong puso ngayon. Nanalangin ako, at pagkatapos ko manalangin, ay imbitahan ko lahat ng ating mga bisita na lumapit sa harapan upang kayo naman ay manalangin at tanggapin ang grace ng ating Panginoon at maligtas. Bata man o matanda, lahat na nakaunawa ng mensaheng ito, iimbitahan kita na lumapit at tanggapin mo ang Panginoon sa iyong buhay. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong biyaya at salamat po, Panginoon, sa inyong pagmamahal sa amin. O Lord, ang mensahe po ng kaligtasan ay naibigay. Hinihiling ko po na lahat na nakarinig na nangangailangan ng kaligtasan ito ay hindi mag-aatubili na lumapit upang tanggapin, Panginoon, ang biyaya ng kaligtasang nakalaan sa kanila sa pamamagitan po ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Salamat po, Panginoon, sa inyong pag-ibig. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Aawitin ho natin ang Just As I